umabot ng 220/105. May nangyaring hindi ko inaasahan. Na-scam pa kami ng taxi driver. Hello, Wanderers! Kumusta na kayo? And now, nakikita nyo the very famous, the very beautiful Dam Square. And sa likod ko, that's the Royal Palace. So, Wanderers, pag-uusapan natin ngayon kung paano ang isang OFW nagkaroon ng interes pumunta dito sa Europe, mag-tour sa Europe, pero paano nga ba niya ginawa ang visa niya? So, Wanderers, let's welcome with me ang OFW na si Arnold! Kapatid ko po ito si Arnold and siya ay isang OFW sa Taiwan. So Arnold, can you tell me something about paano ka ba nagka-interes na pumunta sa Europe? Bata pa lang kami, pangarap na namin na makapag-travel. Wow! Kung saan-saan. Oo, tayo dati. Kasi dati hindi naman uso yung mga travel. I know! Sa TV lang nakikita yung mga ganito. Pero magkaroon kami ng work at saka sabihin magkaroon ng pagkakataon na mag-apply. So, ang ginawa namin, nag-ask kami kung paano mag-process ng Schengen visa. Yes! So, nasa Taiwan ako nag-work ngayon, so wala akong time makauwi. Nag-inquire ako sa UniWonder kung paano ang proseso para mapabilis yung pag-apply ng Schengen visa. So, yun nga, nung tinanong ko si Ate Amy, so sinagot nila lahat yung mga query namin. At ayun, posible pala na mag-apply ng visa ang isang OFW kahit nasa Taiwan ka. So, sorry. Hindi ko na kailangang umuwi ng Pilipinas. Yes, pag-uusapan natin yan, Utoy, in a while. Yeah. Pero ngayon, nakita nyo naman, sinabi ng guest natin, ng ating OFW kabayan from Batangas. Alay! Ayan, yung Yeah, okay, sige po. It's about to go down. Sorry, Wanderers! May takot talaga ako sa mga ganyan. Pero babalik po tayo. Pag-uusapan natin ano nga ba ang wonderful thing that we did for our Wanderer para ma-achieve ang visa ni kabayan, ni OFW at ng kanyang misis. Okay? So, pasyal muna tayo, Wanderer, habang pag-usapan natin ang pangyayaring ito. Let's explore, Wanderers! Wanderers, I am in awe with the beauty of Amsterdam. Grabe, ang ganda dito. And there is the oldest building and oldest church here in the city. And it was consecrated year 1306, so 700 years ago. So, ito ang ating special guest, si Kabayang Arnold from Batangas. Nanonood pa ako ng doon. Utoy, pag-uusapan natin ano ba yung mga sinabmit nating documents nung ikaw ay ini-apply natin sa Schengen visa in Taiwan. So, ang unang binanggit natin yung mga personal documents, yung birth certificate, yung marriage certificate, of course kasama ang asawa mo, and then pinabigyan kita ng mga financial documents. Anong mga hingi ko sa'yo, Arnold, nung sa financial documents? Okay, so syempre, unang-una, pag magta-travel ka, dapat may passport ka. Yun ang tatandaan mo. Yan ang number one requirement. So yun, tungkol naman sa work kasi yun nga, kailangan mo ng strong proof. Ito yung tinitingnan kasi ng consul dito sa pag-apply mo ng Schengen visa, yung may strong financial ties. So ngayon, ang mangyayari, nag-submit ako ng, syempre, yung payslip ko, yung certificate of employment, proof na meron akong approved leave from my boss. Yun ang kailangan din kasi titingnan nila kung kailan ang stay mo, ilang araw ang stay mo sa Europe. Plus, pinabigyan ko siya ng another social ties in the Philippines which are properties. Nasaan asawa mo? Ayun! Baka mamaya makidnap to dito sa Netherlands. Ay makasama pa ni Tatay Digong to sa dahig. Hindi natin masabi kasi nga nasa ibang bansa tayo. So, dapat lagi kami magkakasama. Oo. Ina-attach ko rin siya ng mga properties niya kasi yun ay proof of another financial ties and assets in the Philippines para isipin naman ng consul na babalik talaga siya sa Pilipinas at magtatrabaho sa Taiwan. So it's very important na i-present natin yung kontrata kasi sa kontrata doon nakalagay magkano ang sweldo, may kapasidad ka ba, kaya mo bang dalhin ang asawa mo sa trip dito sa Europe because napakamahal dito sa Europe. Pero ano naman yun, worth it naman kasi napakaganda. Kita nyo naman, enjoy na enjoy kami. Yes! At hindi ako nagsisi. Pero magle-left the earth na yung aking binayad. Bye! Have a great time! Ilang araw na lang. Pero okay lang. At least nakasama kami ni
misis at saka ng kapatid ko. Yes. Ayun, marami So, kaming aside from experience, that, romantic experience. yes. So aside from that, nagkaroon din ng chance na ma-visit ang aking asawa Yep, because si ang husband Bayao ko Oli. ay German national. So may isa pa kaming inattach sa application para maging strong lalo ang application ni Arnold. Pina-invite din namin sa asawa ko para naman they will be assured na talagang legit at in-invite at ginaranti ng isang German national, and it was applied at the German embassy. So ang nangyari, si Arnold, ibinook namin ng schedule of appointment para mag-appear sa German Institute in Taiwan. And then simultaneously after his appearance, ang asawa naman niya nag-appear din sa Philippines sa visa center ng VFS. And simultaneously, lumabas din ang visa nila. And so now, ngayon, nakita nyo naman, alam nyo, ito ay napakadakilang tiktokero. Magti-tiktok tayo dito sa ilog. Yun ang mga secrets na ginawa ng isang OFW na hindi na kailangan pumunta sa Pilipinas para i-apply ang kanyang visa. And of course, inattach din namin yung mga itineraries, ticket reservations, hotel confirmations, bank certificate, and statements of accounts. Lahat yan inilagay namin. Kumpletong Sa Ricardo's dokumento. yan. Kompleto sa Ricardo's. Yes, and alam ni Arnold Walang yan. kasabit-sabit. Alam ni Arnold yan na kung hindi kumpleto sa Ricardo's, ang magiging outcome, ngangers. Ngangers. So nakita nyo naman ang ating very sweet na couple na masayang-masayang nagta-travel sa Europe with their Schengen visas. Good. Yeah, so dahil dito, mga wanderers, ipapakita pa rin namin sa inyo ang ganda ng Amsterdam. Iikot pa rin tayo dito and pag-uusapan naman natin after the application, ano ba ang nangyari. Habang ina-enjoy ko ang amazing Amsterdam, may nangyaring hindi ko inaasahan. After ng shoot, bumalik kami ng hotel para magpahinga. When I checked my blood pressure, umabot ng 220/105. Sa pagmamadali namin pumunta sa ER, na-scam pa kami ng taxi driver. 1,2 lang dapat yung pamasahe, naging 4,000. Pero dahil emergency, sige na lang, laban, go, go, go. Sa ospital, sunod-sunod ang lab tests. Thankfully, wala namang nakitang problema except for stress. Pero yung bill, mas nakaka-stress kasi umabot ng 25,000. Buti na lang, it's covered by my travel insurance. I'll tell you all about this and more in another video. For now, balik tayo sa visa. Hello wanderers! We are now on day 2 of our tour in Amsterdam. So in this beautiful tulip barn, nakikita ninyo, this is just 30 minutes away from Amsterdam City. Napakaganda. Look around all these beautiful flowers. Talagang God's creation. And we are very lucky kasi 6 weeks lang ito na open for public. And this is the last day na makikita nyo na open siya. So bukas sarado na to. And of course, wonder ko, visa ni Arnold naman ang pag-uusapan pa rin natin. Arnold, tama ng TikTok, mag-usap muna tayo about the visa. Putol. Kahapon, Utoy, nasabi natin sa kanila lahat ng mga documents, yung procedure, and nagka-visa ka, kaya nandito tayo ngayon. Pero Utoy, gaano ba katagal lumabas ang visa mo nung nag-apply ka ng German Embassy through the German Institute sa Taipei? Di pa tapos ang pagti-TikTok. Ito naman may naputol tuloy. Di, okay lang. Maximum 7 days 7 bago nalabas days. yung decision. Yung decision. Okay. So, yun. Ang ginawa nila, kinuha lang nila yung address ko sa bahay, tapos sila na yung nagpadala sa akin ng passport. Meron na siyang nakatatak na visa. So, wow. ang indication nun, so, merong anong tawag sa visa in German? Visum. Visum. So, meron na akong visum. So, ang ano nun, parang indicator para sa akin na walang problema. So, hindi naman sila tumawag, walang nag-email. Yes. Yeah. So, ibig sabihin nun, dire-diretso lang ang process ng Tapos, visa mo. after maximum 7 days, andun na yung visa. Okay, and then after that, si Mrs. naman, lumabas din ng visa simultaneously because parang may mga sabay. within 3 days gap lang kayo sa appearance. And then, ini-attach natin ang iyong application to prove na nag-apply ka sa Taiwan. In-attach natin sa document ni Anne Marie ng iyong asawa. So, yun, wanderers ang nangyari. And
ang result ngayon, si Arnold at ang kanyang misis nawawala na naman. Ayun! Ayun pala. Nagtitiktok At yun. ang kanyang misis ay pupunta sa anong mga lugar na napuntahan nyo, Arnold? Ang una namin pinuntahan ay Italy na Okay. napakaganda. Rome, in Rome. Rome, Italy. Napakaganda na simbahan doon. Tapos sunod na punta namin Switzerland. Okay. Napakaganda ng nature. The best experience isa sa bansa na napuntahan namin. And Tapos then, sumunod sa Germany, in-invite ako ni Bayaw, Aha. Oli. So ito yung parang naging entry point namin na ibig sabihin na ito yung pinaka bansa na yes, longest ina-apply stay. na. Yes. And then, ang next is eto Next na. naman ito, The Netherlands. beautiful Netherlands. And then, ang sunod. Ngayon, Mamaya. Belgium. Yeah, we're going to Belgium. Tapos France. And then Yun sa ang- Paris, France. So Anne, halika dito. Magpakita ka ulit. Are you happy with your travel dito sa Europe? Of course. Of Very course. happy. Siyempre, ang visa nila ngayon, iwina-wonder na rin nila. Everyone in Visa Mo, Wonder Ko, definitely after nyo makuha yung visa, kayo naman ang magwa-wonder. So, that concludes our experience from our talagang real live person na nagpa-assist sa amin ng visa for Schengen na OFW na sa Taiwan pa namin prinasas yung kanyang tourist visa. So, it's really possible, Wanderers. Lahat ng mga problema may solusyon. Hindi natin kailangan gawing complicated. Everything should be smooth. So, of course, stay tuned kayo lagi dito because sa Visa Mo Wonder Ko, ipapakita natin lahat ng experiences and lahat ng pwede natin gawin para sa visa mo. So, Wanderers, if nagustuhan ninyo ang feature natin ngayon about the OFW na kumuha ng visa and kung nagandahan kayo sa mga lugar na to, please like, subscribe, and hit the bell button para lagi kayong updated sa Visa Mo Wonder Ko. If interested din kayo magpagawa ng ganito kagandang package sa amin, please feel free to reach to us para ma-assist din namin kayo at ayusin natin ang visa nyo at makapag-wonder din kayo dito. Until next time, Wanderers! Bye! Wow, ganda! O, tiktok ka na! Tiktok ka na!